Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meicha Ame from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin iyong second half ng May 2026. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ay May. Salamat din sa mga nag-comments, nag-hypes, tsaka nag-like. No, God bless you all. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Sa mga nag-subscribe, syempre, sa inyo rin. God bless you all. Sa mga bago. Kung gusto nyo na personal reading, energy nyo lang, gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang or pwede nyo akong kontakin sa Facebook. Yan, ingat na lang kayo, kasi may gumagaya sa akin. General reading tayo, Aquarius. Energy reading, Aquarius. Yan natin. Uy. Be careful. Sabi dito, do not take a risk. Ingat ka na lang, Maaaring natin yung point na marami ka rin iniisip this time, May mga unclear thinking. Well, okay lang yan. Slowly but surely, Pag-isipan mo maigi. O pwedeng may mga sitwasyon na marami ka talagang iisipin this time. Or pwedeng may mga bagay na ikakagulo mo or magulo yung isip. May mga ganon. Or pwede rin may mga celebration, parties, situation. Ako nakikita sa iyo. Pwedeng, baka busy yung utak mo or marami kang gustong aksyonan o gawin. Sa iba sa inyo, situation is in the balance that required careful handling. O kaya handito rin siya si Clone, Si Clone tsaka si Forest, ibig sabihin, take it balance, make it balance, Pwedeng sa iniinom, kinakain, sa mga iniisip mo, sa mga decision making, sa mga action, decision, mga ganyan, movement, Ingat na lang din, Tsaka, wag overthink, Iwas ka na lang sa pagkakaroon ng overthinking. And nandun din yung point, may mga new ideas ka May mga new venture, fresh start. Ay, meron kang may mga i-work it out ka na mga messing. Yung mga parang aayusin isa sa ayos ng mga bagay-bagay. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Yan, may mga ganyan situation. Pag-isipan mo maigi kung ano mga dapat na need to work it out, mga papers and documents, mga messy situation, yan, kung saan aspeto ng buhay mo yan, or you need to focus to your work this time, Pwedeng nahado sa point na yun, baka talagang pinapofocus ka ng universe to do right things, pwedeng mahado sa point, or para hindi ka rin siguro magkamali, di ba? Na tulad ng dati, baka ganahan doon sa point. Yung mga dapat na need to work it out, gawin mo, ayusin mo. Basta slowly but surely, balance palagi, Yun. Ay nako, indecisiveness, allowing your life rumble aimlessly. May mga situation na hindi ka makapag-desisyon this time, Yan, dito rin si Forest talaga. Nandun yung situation na paulit-ulit na situation. Nagdesisyon ka or may mga plano na pwede nagagana, nag-iisip ka ng plano or decision making na pwedeng nauulit muli or hindi na nadidesisyonan or nadidelay, nagkakaroon ng pagpapaliban, mga bagay na gano'n. Or ando yung point sa iba sa inyo is na inahayaan nyo na lang yung sitwasyon nyo. Parang hindi ko naman siguro, hindi naman siguro lahat. Bahala na situation, pwedeng naando sa point na yun. Or nahanda yung point na medyo lagyan mo pa siya ng konting effort. Kasi nandito si table Lumabas si hard work, diba sabi ko, pay attention to your work. Kaya nandito yung point na yun. Kaya sinasabi ni universe, pay attention to your work kasi kung hindi, stem ka lang, nandiyan ka lang, nakapirme ka dyan. Walang pumapunta sa future. Kumbaga, walang magkakaroon ng success, Basta slowly but surely, but make sure, ang sinasabi rin hindi naman sinasabi na hindi mo makakamit yung pangarap mo. Makakamit mo siya, pero siguro mas mag-give ka pa ng effort and hard work, ganyan. And time to go out and have fun. Magkakaroon ng mga celebration, malaki o maliit, o kaya may mga go out situation together with your friend, family man yan, o mga connection mo, pwedeng nandun sa punyo na yun. You will enjoy the fruit of your labor. Pwedeng nandun, Ako ang nakikita sa iba sa inyo. Mahilig ka ba sa uba, sa grapes? And a goal-oriented person. You are targeting this time, sa mga goal mo this time, sa nakikita ko sa iba sa inyo, or you need to focus to your target this time kasi magiging will yan na paulit-ulit na nahandun sa point na yun, Kailangan mo talaga na mag-focus. Pero, syempre, kung medyo stressful ka, like a Forest, na marami kang iniisip, na may mga unclear thinking situation, siguro,
mag-relax ka rin minsan when it comes to grades, lumabas-labas ka para ma-refresh ka rin. Kumbaga nandun sa point na yun. So, nakita ko sa inyo. Or baka may mga go-out situation talaga. And, yun nga, oriented person ka naman talaga. Maaring na doon yung point na marami kang naiisip na gusto mong action at gawin na. And family matter, magkakaroon na din yung point of related yung iba sa inyo is to a family, Pwede may mga issue, pwedeng mga tao na paulit-ulit yung situation, when it comes to your family, yan, o kaya nandun yung, when it comes sa seahorse din, nandito yung hindi lang siya sa family siguro, kasi nandito rin si Grapes, siguro nandun yung point ng mga tao na sip-sip, siguro maalam mo kung sino yun, yan. Yan, mga taong sip-sip, mga taong, well, nasa sayo na yun, Alam ko naman na kaya mong i-handle yan, okay? Yan, nandito yung point na yun, may mga unfinished business or may mga tension na hindi nare-resolbahan related to your family, Pwedeng nandito sa point na yun. Sa iba siya, kaya nandito si Will. Ay, nako po, may pangatangdang ba kayo? Meron kayong seahorse. Alam mo, may kakilala ako na nag-aalaga siya ng seahorse sa Japan. Kaso ang hirap daw kasi anak ng ano. Ewan ko, siguro wala na siya ngayon. Kasi matagal na yun eh. Ang dami niya talaga. Ang hirap din kasi paalagaan. Baka may mga manok kayo, tandang, yan. May arrogant, boastful person you should not cross. Ito na nga. Diba? Ibig sabihin, may tao dito na unwilling to change, Nandun yung point ay may tao na mayabang, arrogante, hambong, matigas ang ulo, kung ano man yan, naputak ng putak ng putak, ganyan, may mga may masabi lang, mga ganyan sitwasyon, mga sip-sip, ganyan. Ako, sige, sabihin mo nga yan, Aquarius, ako, alam mo ba yan? Pwede mga ganyan sitwasyon, huwag kang papadala sa ganyan tatandaan mo o kaya yung mga tao na putak ng putak na ano-anong pinagsasabi na basta mag-ingat ka at sana wag ikaw ito, sa iba sa inyo. Basta, kung sino man itong mga tao na to na may mga mema sabi sa'yo, don't care. Don't care. Saan ko ba nakita, ko ba naisip yung don't care na yun? Ay, pinapanood ko palang anime. Time to get out of a situation. Merong sitwasyon na kailangan mo nang umalis. Ay, andito siya. Ibig sabihin, ayan the will, di ba naggaganyan-ganyan ka lang. Ito na yung pagkakataon mo, May sitwasyon na dapat mo nang i-let go sa buhay mo and focus to your target para ma-receive mo si achievement or you will enjoy your labor and success. Handun yung point na yun. May taong mataas ang pride, dito. Very family related sa iba, or connections related, ganyan. Kung ano naman to, maaring handun ka sa point na aalis ka sa isang sitwasyon o pinag-iisipan mo. Yun. Or you need, ganyan. Hindi lang din kasi sa hindi lang siya sa relationship Ibig sabihin, halimbawa, may iniinom ka, kinakain na hindi good sa'yo kasi andito rin kasi si balancing, di ba? Ibig sabihin, kung sa tingin mo na makakasama yun sa'yo, you need to let go dun sa sitwasyon na yun. O kaya naman sa mga kapamilya mo or karelasyon na yan, na matitigas ang ulo, na arrogante, na hindi nakikinig, kung yan, you need to let go or pabayaan mo lang sila sa buhay nila. Mag-focus ka sa target mo. Kung sa aspeto ng buhay mo yan, pwedeng sa trabaho, if you want, di ba? O kaya may mga bagay ka na idea, diba, nagkakaroon ka na idea na gusto mong gawin, pero hindi mo magawa-gawa, ito na yung pagkakataon na gawin at i-force mo yung sitwasyon na yun. Kasi you will be success. Yun ang situation na yun. Malaki man o maliit yan, nasa sa'yo yan. It's your action din kasi, basta wag makakalimutan yung targeting mo. Mag-focus ka lang talaga sa target mo. Halimbawa, palagastos ka, di ba? O ano ba yung target mo? Kasi gusto mo bumili ng bahay, gusto mo magnegosyo, gusto mo ng ganito, gusto mo ng ganyan. Well, kinakailangan mo na ngayon. Kasi paulit-ulit yung sitwasyon mo. Diba? Ano yung sitwasyon? Huwag mo kakalimutan itong target mo, ha? Tingnan natin ang iyong energy, Aquarius. Okay, when it comes sa iyong energy, sa energy mo, nandito yung sitwasyon na maaring nagkakaroon ng kalungkutan or feeling emotions ka,
pwedeng sa isang babae. Pwedeng sa isang babae siya. Or kapamilya. Kasi andito rin si family matter. Nandun sa point na yon. Sa iba sa inyo, yung energy nyo is siguro nandun yung point na meron ka mga iniilusyon or pwede rin kasi na night shift ka, no? Pwedeng nandun sa point na night shift ka, tapos kulang ka sa tulog, pagising-gising ka, late ka na matulog, maaga ka nagigising, pwedeng ganun. No, ako nakikita sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, babawi ka na lang, no? Ako nakikita dito. Sa iba sa inyo, handun yung point na yung energy nyo is nagkakaroon ka ng situation na nagiging mabagal yung decision making nandun sa point na yun. Siguro nga, you want to make it sure lang siguro, kaya hindi ka rin makapag-desisyon nandun sa point na yun, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. May mga pag-aalala ako na nakikita dito na gusto mong i-develop o gusto mong i-improve o kaya is gusto mong pwede rin na doon yung point kasi na may mga matatagal ka na situation na parang si Will siya, parang na-stuck ka doon. Tapos parang inisip mo na sana mag-success na to, sana ganyan, sana ganun. Yun na nakikita ko sa yung energy. Tingnan natin ang parating kay Aquarius. Parating sa kanya, Aquarius. Universe, ano to? Okay, parating sa iyo. Okay. May tao tayong kukonek ko. Tao sa nakaraan. Or magkakaroon kayo ng connection nito. Ibig sabihin, kilala mo na to. Either may i-offer sa sayo or may sasabihin sa sayo na hindi natapos na pag-uusap, pwedeng nandun sa point yun. May mga tension na hindi na-resolvean, pwedeng kaya siya kukonek sa'yo, pwedeng nandun sa point na yun, ano. Parating din sa iyo, ba't dami mong pera? Puro pera yan, oh. Yun. Parating sa'yo, may mga time daw mananakit yung ulo mo, yung paa mo. May sakit ka? Diba dito may sakit kayo, ha? Ingatan nyo yung sarili nyo. Sana wala ka nang malaman pa na kung ano pang lalabas na sakit sa iyo, no? Or sa family mo, kasi natin si family, no? Sana wala na, no? Ayoko naman kayong pagdasal ng ganun. Pero hindi rin kasi masama ang magkaroon ka ng idea, di ba? Para at least maging aware ka, pwede ka magpa-check up, di ba? Para kung sakali na may nararamdaman ka, magpa-check up ka, para hindi siya lumala. Ganun lang yung pinaka-the best sa lahat. Is magkaroon ka ng awareness para ma-save mo yung situation na yun. Diba? Hindi ko naman kayo tinatakot sa sitwasyon. Kasi sa Japan kasi may ano eh. Kasi sa Pilipinas, mahirap din, ano. Yung alam yung overall check-up. Yun. Pwedeng iba sa inyo mayroon kayong malalaman. Or someone who's connected sa'yo with the family kasi. Okay, parating din sa iyo. Parating sa iyo is, meron kang meron ka pinag-iipunan, na. Alam mo, nandun ka sa sitwasyon na parang nag-iipon ka o nagtitiis o nagtitimpi ka kasi may pinag-iipunan ka na gusto mong pagkagastusan or may gusto kang bilhin. You save your money. Sa nakikita ko sa'yo dito. Yun. Pwedeng traveling, or pwedeng nakapag-uusap kayo ng traveling situation, malayo man yan o malapit, pwedeng nado sa point na yun. Sa iba naman sa inyo is, kung gusto niya ng bagong trabaho, meron ako nakikita, there's a new job or new work, or iba dito, traveling, traveling ibang bansa. Kumbaga trabaho, no? Sa iba sa inyo, work in abroad.
Sa nakikita ko ito, meron ako nakikita sa inyo. And within 3 days, 3 weeks, or 3 months, or maybe by the next month, May, June, maybe June, sa iba. Basta mga ganun. Kasi May na, di ba? Oo nga, June na nga siya. There's a blessing coming sa'yo. Yun na nakikita ko. Sa iba naman sa inyo is meron ka daw i-work it out na situation, meron ka i-develop, may bibigay ka, mamasterin mo yun, a-actionan mo yun, bibigyan mo ng hard work yun. May importanteng sitwasyon, mahalaga, importante sitwasyon na paninindigan mo or a-actionan. Sa iba ganun. Sa iba naman dito, magiging busy daw kayo. Kasi may mga events or parties, gathering ako na nakita sa inyo, or pwede rin naman may pagkikita or union, tulad ng sabi ko, wala akong sinabi kanina. Isa ibang zodiac pala yon. Hindi pala sa'yo yon. No? Sa iba dito, ganoon ang nakikita ko dito, pwedeng na doon sa point magkakaroon ng mga paglabas-labas, baka mag-chill-chill kayo, magko-coffee kayo, lalabas kayo, or mga happy gathering situation. Ako na, sa iba dito, there's a pregnancy situation. Hindi ko alam kung may mabubuntis, mga anak, sa iba sa inyo. Sa iba naman, kung gusto niyo talaga magbuntis, is sinasabi ito is kailangan niyo daw na magbigay talaga ng effort, baka kailangan yung mag-walk, mag-exercise, yun. Kasi, maaring yun yung para mas maging maganda siguro yung circulation ng body nyo. Or sa iba naman sa inyo is kinakailangan nyo na rin na mag-exercise, or i-push forward pa talaga yan. Kasi iba sa inyo maaring nagiging, nagkakaroon na kayo ng mga baby fats. Di ba? Baby fats talaga ate. Yan, maaring nahando sa point na yun, Yan, ingatan nyo na lang yung nyo. Kasi baka mamaya may mga sakit kayo sa dugo, di ba? Ingat kayo dyan. Maganda rin yung maganda rin na ingatan nyo rin yung sarili nyo. And nandun din yung point na may tao, lalaki, hindi ko alam kung sinusuportahan mo siya or hihingi siya ng suporta sa'yo or susuportahan mo siya. Meron akong lalaki nakikita sa'yo, sa part mo. Yun, baka kausapin ka, tapos may hihilingin sa sa'yo, ganyan. May mga papers and documents din ako na nakikita sa iyo, Yan. Baka may mga asikasuhin ka related to a papers and documents, or may marireceive ka, o kaya may mga sitwasyon ka na gusto mong aksyonan. Ganyan. Yun na nakita ko sa iba. Sa iba dito, busy kayo. Sa iba naman is may tao dito na magiging very defensive pagdating sa'yo, or may tao na didepensahan ka or gusto kanyang protektahan. Vice versa. Or ikaw ito sa kanya. Alam mo, you still holding a situation na hindi mo mailit-kulit ko. Hindi ko alam kung ano yun. Pwede magkakaiba kasi kayo, Yan. Meron ka daw sitwasyon na you still holding. May tao ako nakakita dito na sarili niya lang di iniisip niya. Ay, ano ba yan? Hindi naman ito dito. Tingnan natin ang dapat iwasan. Teka lang, may pupo kasi. Ano ba yan, anak? Dapat iwasan ni Aquarius second half. Ay, may mga nag-uusap related to territorial, Or may mga pag-uusap related to territorial. May nakikita ko sa iba. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan, syempre, yung ma-imbalance ka. Yun, iwasan mo yun, Iwasan mo yung mga tao na may hidden agenda sa'yo, may hidden motive sa'yo, or maybe ikaw ito, ganyan. Iwasan mo yung mga conflict, yung mga taong possessive, yung mga taong hindi same pages sa'yo, pag-aaway, puot, galit, yung kawalang pagkakaisa, hindi pagkakasundo, iwasan mo. Iwasan mo rin na yung mga tao makasarili. Kung ikaw ito, i-apply mo rin to sa sarili mo, ha? Kasi need din natin yan. Yan.
Huwag mong gawin yon. And then, syempre, iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng paghihigpit sa sarili mo, hindi ka magtara sa intuition mo, ma-disconnect ka sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo, ganyan. Iwasan mo yung mga taong nagagamitin ka lang, yung mga hindi pagkakaisa. Basta yun, iwasan mo yun, no? Siyempre, you need to speak out din. Hindi mo naman kailangan din na manahimik na lang forever or kung may mga bagay o sitwasyon na gusto mo magsalita, magbigay ng opinion, why not, diba? Sabihin mo. Mas maganda nga yung ganun. Sabihin mo rin yung nararamdaman mo. No? Yun. Kaysa nahihirapan ka. Yun. Tingnan natin, love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kamusta po ang love ni Aquarius? Okay, kung ikaw is single. Uy, may nagmamacheck sa iyo ah. Kung single ka, you need to be aware. No? Yes, may taong may interest sa'yo, pwede nakakausap mo na to or makikilala mo pa lang. Pero, nagsisinungaling to or may itinatago pagdating sa'yo. Baka magulat ka na lang at the end, masaktan ka. Pero, sabi nga kanina, di ba? Slowly but surely. Pero may warning ka dito, no? And then, kung kayo naman is nagkahiwalay, yes, nagkaroon ng paghahiwalay, handun na din kasi yung toxic, handun yung situation of disloyalty. Naging patient ka totally, no, pagdating dito sa sitwasyon. Yun nga lang kasi, ang ano kasi, nagkaroon siya ng interest sa ibang tao na doon yung manipulative or pagtataksil pagdating sa situation. Kung titingnan ko dito, naging masyado ka mabait ka, binigyan mo naman yung lahat pagdating sa kanya. Yun nga lang kasi nagkaroon ng pagbabago. Kumbaga, alam mo yung point na noon pa man din naman kasi may lamat na yung relationship, ano, pero siguro because sa sobrang gusto mo talaga siya, nagtiis ka, pero dumating talaga yung point na sobra ka lang nasaktan. No, pinaglaban mo pa rin naman kahit papaano, pero wala eh. Ganun talaga ang life. No? Andun na kasi yung pagsisinungaling, andun na rin kasi yung third party situation. Pero nakikita ko dito sa sitwasyon mo is naaalala ka pa rin niya. Kumbaga, pumapasok ka pa rin naman sa isipan niya. Siguro may mga situation na nakapagpapaalala sa kanya pagdating sa'yo, pwedeng nandun sa point na yun. Or nandun yung point na nag-iisip siya sa iba sa inyo na bumalik, no? Na yun ang nakikita ko dito. Kasi may pagbalik situation. Kung kayo naman is may third party relationship, yes, meron, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Pero nasa sa'yo na yun, kung magpapastak ka o magpapatrap ka sa sitwasyon mo. Yun ang nakikita ko dito. Yun, maaari nga din ka sa point na minamanifest mo na sana magkaroon ng pagbabago. Kung magbabago ba? Parang hindi. Kasi, magkaroon man ng okay yung situation, yun na siya. Yun at yun na siya. Ganon din sa mga nagkahiwalay. Yun at yun na siya. Yun na nakita ko. At siguro naman simulat sa pool na nakilala mo siya, alam mo naman siguro yung ugali na niya. Diba? Yun at yun na siya. Babalik at babalik talaga siya sa, ano ba yun? Sa dati. Kung kayo naman is walang third party relationship, sana hindi ikaw ito ha. Yung, syempre yung, ano ba yun mga anak ko? Okay, kung kayo is walang third party relationship, may mga time daw na kasi there's a hidden no, pagdating sa relationship. Hindi ko alam kung sa part mo or sa part niya, may mga lihim or mga hidden situation, no? Andun yung point na may mga, siguro may mga bad habit ang isa sa inyo or yung karelasyon mo, ganyan. May mga, pero may mga ikakagulat, ikakasya ko, ikabibigla ka daw sa kanya. Connected ang relationship. Hindi ko alam kung ano yon, pero mangyayari yon. Ate, tapat ba siya sa akin? Hindi. Dito sa nakuha kong energy ha. Dito sa nakuha kong energy, kasi handun yung pagsisinungaling. No? Handun din yung pagiging, siguro mark na niya yun, no? Na minsan siguro sarili niya lang din minsan iniisip niya, pwedeng naado sa point na yun. Pero kung titignan ko dito, aware ka naman sa kanya. Mahaba naman din yung pasensya mo.
Yun nga lang, hindi ko lang maintindihan sa kanya, may tinatago siya sa iyo or may hidden when it comes in this connection na maaaring hindi mo alam at the end, magkaroon ng mga revelation, no? Or malaman mo na lang na magulat at ikashock mo na lang yung situation. Pwedeng may mga ganong situation na pwedeng maganap when it comes in this connection. Tingnan natin ang iyong Aquarius man. Money and trabaho to ha. Okay, when it comes sa yung money. Pagdating sa money mo, alam mo magaling ka naman pagdating sa money mo, no? Hindi yung valuing. Kumbaga, palagi ka may idea, palagi may mga opportunity na dumarating sa'yo. Nandun ka sa point, hindi yung mga stability. Yun nga lang, minsan kasi dumadating kasi yung point na mahina ka rin, no? Pagdating sa pera, lalo na kapag when it comes to a support. Alam ko na mabait kayo. Hindi ko sinasabi at hindi ko tinututulan yung gusto ni universe pagdating sa iyo. Pero, kailangan mo rin naman kasi na magbigay ng boundary or is you need to put a guard din pagdating sa iyo, no? Pagdating sa mga connection when it comes to your money, no? Kailangan mo dito is when it comes sa yung money is kailangan mo talaga ng renewal. Kailangan mo ng i-develop, no? Yung sarili mo. Actually, sarili mo yung problema dito. Sabi ganun, ate, ako ba yung problema? Oo, kasi mabait ka. Sabi ganun. Hindi ko sinasabi maging salbahe kayo, ha? Pero it's up to you. It's up to you, nasa iyo naman yan. Pero, basta palagi mong titingnan yung sarili mo in the future. Ganun. Limit lang din, ganun, no? Pero there's an abundance, ako na nakikita sa iyo. Pwedeng iba sa inyo may mga business, malaki man o maliit yan, or you're thinking, or may idea ka, or may mga opportunity, no, na darating sa iyo when it comes sa pagpapalago ng iyong kaperahan. Kaya doon ka mag-focus, no? Doon sa sitwasyon na yon, no, mas mapalago mo pa yung kaperahan mo. Yon ang sabi dito. Iba dito mga opportunity to. Alam mo, may darating na opportunity, may papadala sa universe na tao na makakatulong sa iyo when it comes to your opportunity. Alam mo, mga bagong business, enterprises, trabaho, o kaya is mga partnership, pwede mga ganun, di ba? Kung ano ba mga idea na naiisip mo, pwede mo siyang i-push. Yun nga lang, iba dito is walang kakayahan o nahihirapan, kaya medyo nagiging matagal yung situation. Pero, sabi nga, di ba, focus to your target, di ba? At alam ko na makakamit nyo yan. Diyos ko, kayo pa. Yan, may mga abundance, development, and actually may kasiyahan nga dito no, sa nakita ko dito sa iyo. Andun din yung magiging ano ka ngayon. Kasi Aquarius, you are a magnetic. Magnetic ka pagdating sa mga oportunidad. Pagdating sa paglago ng sitwasyon o paglago ng pera, no? Magnetic kang tao, kaya gamitin mo yun na sana dito ka, time to get out of a situation. Hindi ko alam kung saan aspeto ng buhay mo yan na kailangan mo umalis o kailangan mo i-let go, no? Nasa sa'yo yan. Arigato namaste, God bless.